sa palagay ko ito yung pinaka the best na anggulo na maipapakita ko sa inyo, yung mixer na 'to. So, if you can see the lights, habang nagsasalita ako ay naka-capture niya at napakaganda niyan, ano. We're using XM8500 Behringer na microphone and ire-review natin ngayon ay ang Zenix Q Series 502 USB ng Behringer. Sa box nito ay hindi ko na maipapakita, pero ang box nito ay merong manual, sticker. Yung manual niya ay parang libro at napaka-laki nito. So, andun lahat ng mga languages. But then, let's just be not ignorant to the mixer. Basically, ano ba yung makikita natin sa mga mixer? Katulad lang ng mga ordinary mixers, Behringer Q502 USB. The difference is, majority of the mixers or most of the old mixers are not interface. Ito kasi interface na. So, kung makikita nyo dito, may nakasulat dyan na siya ay USB powered. So, ibig sabihin, na magagamit natin siya, ito, katulad ng ginagawa ko ngayon na pagre-record through your laptop or through your desktop computers. Ano ba yung mga features ng Zenix Q502 USB? Number 1, yung tingnan muna natin yung advantages nito. Number 1, yung price. Compare sa LCs, compare sa ibang mga mixers. If you are looking for the quality and medyo mura naman na mixer, hindi ko rin kasi masasabing mura to because merong mga 3,000 na mixer, ang halaga ay 3,000 pesos. Pero ito ay 5,549 pesos mismo sa Intune Pro natin nakuha to. So, wala na tayong discount dito. Yun yung regular price niya. Kasi nung binili ko to ay hindi pa ako fully vaccinated. So, wala akong na-present na for 10% or 20% na discount. I'm using equalizer APO, by the way. So, kung maririnig nyo, wala kayong ingay na naririnig dyan. Maliban na lang dun sa tuktok na narinig nyo ngayon kasi nabangga ng braso ko yung lamesa natin. So, I'm talking in front of the mic. So, let's go ahead and review this mixer. So, makikita nyo dyan, basically, meron siyang kulay pulang button. That is the phantom power button. So, yan. And itong apat naman na to, yung white and red, ay similar dito sa kable na to. Okay? So, itong kable na to, pwede mong gamitin dito. Pwede mo siyang gamitin dito. No? Yan ay madalas na ginagamit kung meron kang higanting speaker o malaking speaker out. Pero sa modern na panahon, yung mga ganitong klaseng kable ay kino-convert na ngayon sa mono-PL. Yung mono-PL, sa mga newbies, ito ay yung dulo ng microphone normally. Kung hindi XLR ang microphone na gamit mo, yung usual or basic or normal na nakikita natin na dulo ng mga microphone na pang video yun ay mono-PL. So, kinonvert ko siya as mono-PL. Ano ang purpose nito? Pwede mo siyang gamitin as output or papasokan din siya ng input. Pagka gusto nyo ng output sa speaker, itong dalawang button na yan na hawak ng aking kamay na tinuturo, yan ang main out. Nakasulat naman dun sa mixer. No? Makikita nyo. Main out. So, yung pinagsasaksakan ko ngayon nitong dalawang red and white na to, itong red and white na to, which is the RCA
to 3.5mm po yan. RCA to 3.5mm. So, ginagamit ko yan para isaksa ko sa aking Lani amplifier or guitar amplifier bilang isang papasukan ng tunog or yung output. Ibig sabihin, inilalagay ko siya sa phones na saksakan ng amplifier para yung tunog ng amplifier pumasok dito sa loob ng mixer na to. Okay, yun yung settings ko doon. So, sa baba naman, nakikita niyo yung white na yan. So, meron tayong 4x5, meron tayong 1, kung makikita niyo dyan, 1. Tapos, yung 4x5, and then phones. Yung phones, common sense yan, yung volume ng ating earphone. Yung main mix, ito yung main mix, yung tinuturo ng kamay ko. Ibig sabihin, habang nagsasalita tayo, pwede natin timplahin to para yung kanyang maging output ay mas lumakas. Bukod pa yan sa volume ng microphone. So, ito yung nagbabalanse. Kaya dapat laging balance lang yung timpla mo rito. So, ngayon, itong ano na to, volume na to, ito yung volume ng microphone. Ito naman yung 4.5, asan yung 4x5 natin. So, yung 4x5 natin, ito yun. Yung pula-puti na to. So, since naka-down siya ngayon kasi hindi naman natin gagamitin or hindi naman tayo magpapatugtog ng gitara or ng amplifier. So, ito, yung malaki na to. Yan. So, sinadya kong pakita tong silver niya para ma-recognize nyo na ito ay converted mono PL to yung XLR niya na 3.5mm kinonvert ko. Kumuha ako ng female na 3-pin o yung 3-pin, hindi ko ma-recognize kung female ba tawag dun or male. Sa 3-pin, isinaksa ko dun sa 3 butas nito. So, ibig kong sabihin, normally, ito ay XLR microphone connector to 3.5. Pero ang ginawa ko ay ginawa ko siyang connector para sa cellphone. Kasi sayang tong kable na to kung hindi ko gagamitin. Yan ay Rockstone. At yung katabi naman nito, yan, yung hinahawakan ko, although hindi ko na mapakita sa inyo. Yan. Yung hinahawakan ko na to. Yan, ito rin ay Rockstone. Ito naman yung cable natin sa microphone. So, napakatahimik nito. Bakit Rockstone yung kailangan nating kable? Kasi kailangan natin ng tahimik na cable. Bukod sa maingay yung laptop ko, kailangan ko ng tahimik na cable. Sa ngayon, nakontrol natin yung noise gamit ang equalizer APO at na-discuss ko yan sa pangalawang video. So, tignan nyo na lang. Si equalizer APO, ano ba ang papel nito? Ito ang nagpapawala ng noise. So, normally, lahat ng device ay meron siyang natural noise. Pero ang isa sa mga disadvantage ng Behringer ay maingay siya. Kumpara sa maingay siya, no? Hindi naman sa kaingayan. Actually, mas maingay yung laptop ko. So, kung maingay ang device mo, ang laptop mo, madali niya makakapture. Pero kung tahimik, makikita mo na napakatahimik din naman ng Zenix. Pero compare sa ingay na sinasabi nga natin o yung kanyang natural noise, yung natural noise nito ay mas maganda ang natural noise ng Focusrite Solo. I have also a review ng Focusrite Solo na hindi ko ginagamitan ng equalizer APO kasi lately ko lang din na-discover yung equalizer APO and I'm running in 32-bit, so medyo nahirapan akong hanapin ito. So I will na lang din attach all the files dito sa video na to para ma-download nyo if you're using 32-bit kasi mahirap hanapin yung equalizer APO na 32-bit. So I hope na makatulong ako. Ano tong kulay na to? Blue na yan. Yung kulay blue na yan, yan ang compressor. So isa yan sa mga nagpapaganda ng voice quality natin. Hindi ko siya masasabing effects, pero compressor siya. Yan ang tawag dyan. So yung 2x3 natin, ito yan. So since naka-down pa rin naman, ito yung 2x3 natin. Yun. Ito yung volume niya, yung puti. Ito lagi lang to nakabalance kasi yung itim na yan, yung mga itim na yan,
yan ay left and right channel. Itim na yan. Yung mga itim dito, no? Itim. Saan pa yung mga itim? Ayan, itim. Ayan, itim yan. So, dito, meron pang dalawang itim dito, no? Itong dalawang itim na to, isa dyan yung base. So, yung base ko, yan. Yung tinuturo ng kamay ko na yan. Yan ang base. So, malakas. Ito yung treble ko sa kabila, naka 3 o'clock. Yan, tinuturo ko na yan. So, yan. Yan ang settings ko dyan. So, ito naman, yung gain. So, the higher the gain you have, I think mas maganda. Pero kailangan mong timplahin ng balanse. So, yung gain natin, naka 12 o'clock lang. Sapat na yan sa boses ko. So, pag ginamitan mo siya ng walang equalizer APO, you can see that yung gain mo ay palong-palo. Kaya lang, maingay. So, yun ang problema niya. So, yun ang disadvantage ng isang mixer, USB mixer, or interface compare sa mga normal interface lang katulad ng Behringer UC22 or UMC22 ba yan? Basta yun na yun. Tsaka yung Focusrite Solo. Kasi yun naman, puro gain lang siya. Puro gain lang. Pero ito kasi ang gusto ko dito is yung meron kang natitimpla. Kaya ito yung mas pinili ko at binenta ko yung mga gamit natin na ganun. So, paano naman yung papel ng kung gagamitan natin siya ng kung ikaw ay vlogger o yung nagla-live ka, paano naman kung gagamitan natin siya ng mga audio na na extension o yung mga sound cards, no? Paano kung gagamitan natin siya ng mga sound cards? Well, yung sound card, lagay mo dito. Any of the 2 channels na yan. Mamili ka. No? Kasi input devices yan. So, lahat ng ibabato ng effects ng sound card mo, pupunta dito. So, since naka-USB na to, then, papasok na yan sa computer mo. So, ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung USB connector ng sound card. Well, most of the sound cards is battery operated, or else para hindi ka malobat, isaksak mo na mismo sa power source yung iyong sound card. So all of the effects na gagamitin mo ay mare-recognize using Behringer QM502. So hindi ko pa siya nasusubukan at hindi ko madidemo sa inyo, pero yun ang kanyang purpose at sigurado kung gagana yun. So, ito ba ay nagawa natin at ito ba ay gumagana sa using ng music kapag sinabayan siya ng music? Yung part 2 nito ang magpapaliwanag. Pero sabihin ko na gumagana po siya. Pagana natin siya sa music. Pagana natin to using yung music. Bali ito, yung papel nito, yan. Diyan manggagaling yung music ko. Dito sa connector na yan. Diyan manggagaling yung music. So, ibig sabihin, nakahiwalay siya. Wala siya sa mismong laptop. Okay? Wala siya sa mismong laptop. Ngayon, kapag ginamitan mo siya ng equalizer APO, kailangan mong patayin yung kanyang noise suppression. Kaya ganito katahimik to kasi meron tayong noise suppression na hatid ng equalizer APO. So, pwede mo, ang ginawa ko dito, nakahiwalay din yung music. So, yung music, nanggagaling dun sa phone. Pero, as I edit this video, ang ginawa ko, yung music is hiwalay na MP3 file. Tapos, ipinatong ko na lang using KineMaster video editor. So, ganun naman ginawa ko. So, ganun kalinis. And even itong pagsasalita ko ngayon, yung video na to wala tong sound. So, itong narration na naririnig nyo yung aking voice ay inirecord ko ng sabay gamit yung video pero nakahiwalay. No? Nakahiwalay siya. So, para maganda din yung quality ng ating video, I'm using Audacity. And para ma-appreciate natin yung linis
gamit ang or hatid ng equalizer APO. So, sulit yung bili nyo dito in terms of the price compare sa mag-interface ka. Mas okay na to kasi mas marami kang matitimpla. Unlike sa interface, kung bibili ka ng M-Audio o kaya naman yung Behringer UMC22 nga, maganda yung quality niya. Although hindi ko pa nasusubukan, kung makikita niyo yung quality, maganda naman sa labas. At marami ding mga review sa YouTube tayong mapapanood. Pero para mas sulit, kasi nagkakahalaga ng 2,995 yun, 3,000, 3,500 sa M-Audio. Sa JB Music mo mabibili. Nakukulangan kasi ako kapag sa audio interface yung bibilin mo at hindi mixer. Nakukulangan ako. So, I used to na bumili ng mixer para mas natitimpla ko yung boses ko. At the same time, pinartneran ko siya nitong XM8500 which is ang clone ng Shure SM58 dahil mahal ang Shure SM58 eh. Can you imagine that you have 8,000, kailangan mo gumastos ng 8,000 pesos para lang sa SM58. Tapos yung bago nila ngayon na katulad ng ginagamit ng mga singer na nagko-cover ngayon ay na meron ding inilabas ang Samson 24,000 yung halaga ng mic na yun. Dynamic mic yun. Pero kung napapansin nyo sa pagsasalita ko, tamang setup lang, tamang layo lang ng microphone sa bibig mo, ay pareho ang quality na inilalabas ng XM8500. Sabihin natin hindi pulidong pareho, pero mapagkakamalan mo na pareho sila. So, makikita nyo din sa connection ko, meron din itong mahabang mahabang kable na to. Yan ang ating phones. So, yun ang audio natin. So, ano naman yung USB track na to na nasa baba ito. So, pag pinindot mo kasi to, ibig sabihin, kapag nagpapatugtog ka ng music, sasabay siya. No? Pag pinindot mo to, naka-main mic siya. Or, kumbaga sa nakapalaman. Kumbaga sa tinapay, nakapalaman yung music doon. Pag pinindot mo to. Pag to phones naman, ito naman yung after you done recording dito at gusto mo munang pakinggan kung gaano kalinis ito, ay yan naman ang pipindutin mo para marinig mo yung audio. Or kung manunood ka ng YouTube video gamit ito, pindutin mo lang itong to phones para marinig mo yung audio na nanggagaling sa laptop mo or sa computer mo. So, ang maganda din dito at ang maporma dito, ito ang mga umiilaw na to. No? So, normal na maririnig mo yung boses mo with a certain amount of volume ng mic, with a certain amount ng volume ng headphones. Unlike nung gumamit ako ng XM Audio, yung XM Audio, yan yung V8i sound card ko na ginamit ko dito sa mga previews videos. Although nagawa natin ng paraan na malinis siya kahit papano at gamit ko ang BM800, pero andun pa rin yung hiss noise. Pero ito, napakalinis, walang hiss noise. Kailangan mo lang din ng Behringer audio driver, which is hindi pino-provide kapag bumili ka. Hindi nila sasabihin sa'yo. Dahil yung mismong seller, of course, ang gusto nun makabenta. So, hindi rin niya talaga usually alam ito. So, you need na mag-research talaga. Pero ito, gamit itong article natin o yung review na to, honest review na to, andyan sa baba. I-download nyo na yung driver nito. At hindi lang ito para sa driver nito lang, no? Pero sa lahat ng Q series po ito. Q series ng Behringer. I believe hindi siya compatible kung may gamit kang UMC22 na Behringer. Para lang to sa mga Behringer Q series mixers. Nakalagay naman doon sa manual
mismo na naka-download pag dinownload niyo yung driver. So kailangan mo nun gamit kahit na naka Windows 7 ka, or ako nag-transfer ako from Windows 7 to Windows 10. In-update ko na yung computer ko, no? Kasi pansin ko mas maingay yung noise kapag ka naka Windows 7 unlike sa naka Windows 10 ka. So yun yung mga experiences and troubleshootings na ginawa ko dito. In terms of materials naman, ito ay okay naman siya, solido. Kung mapapansin nyo, no? Okay na okay yung build quality niya. Wala naman akong masyadong reklamo dun, or wala naman akong problema. Kahit na plastic siya o bakal siya, wala akong pakialam. Pero humawa kayo ng ibang mixer, wag lang LECs or yung mga branded din, na sabihin natin yung mga Bomboyage na mixer na tagto 2,100 plus, no? Yung mga ganun na nare-review sa YouTube. Tingin mo pa lang, appearance pa lang, laruan na, no? Yung ibig mong sabihin, malutong na yung tunog nun. Although may mga nagre-review na maganda yung tunog, no? Maganda yung tunog niya. Kaya lang, sa quality, wala pa rin silang sinabi dito sa tunog natin ngayon. Tapos, kumbaga para ka lang din bumili ng sound card. So, you can compare naman yung tunog ko ngayon at yung tunog ko nung gumamit ako ng XM Audio na V8i sound card. Pero sulit din kayo dahil nandun na nga yung mga effects sa sound card. Ang kailangan nyo lang, katulad ng na-review ko dun, is gumamit nga ako ng mga tahimik na cable. Yun talaga ang kailangan natin. So, dito, magagamit mo rin to using ng gitara. So, if you can hear now yung background music ko, ay ako mismo ang naggitara niyan. And kung ano yung video ko, meron akong in-upload noong una. Kaya lang, problema, nagkaroon ng copyright claim dito. So, okay. Pinalitan natin, nilipat natin. So, yun lang. And hopefully ay nakatulong sa inyo ito.